Ika-66 na kabanata, sa pagpapatuloy. Nakangisi sa kanya si Ryu na sinasabi na nga pala, Yang Hee ang pangalan mo, di ba? Pangbabae ang pangalan niya kaya binibiro siya ni Ryu. Dagdag pa niya dito habang mas tumindi ang pagpapalabas niya na alab sa katawan na Ginoong Yang Hee. Maganda ang pangalan mo pero marahas ang ugali mo. Dagdag pa niyang nakangisi na paano ito, gusto mo bang tumaya sa akin? At pagkatapos makikita ang buwan sa langit. Dagdag pa niya habang makikita ang damuhang ito na malakas ang hangin. Kahit isang maliit na spark ay sapat na para sunugin ang buong lugar na ito. Dagdag pa niyang nakangisi na kung mangyari yon, ayos lang ang uncle kasi espesyalidad mo ang apoy. At sa naglalagablab na apoy na yon, ako lang ang masusunog. Tama ba? Patuloy siya sa pagsasalita na sinabi pa na binigyan pa kita ng paborableng lokasyon, kaya wala ka nang dapat ireklamo tungkol dito, tama? Wala ka ring masasabi kung matalo ka sa pastahan natin, di ba? Tumawa ito, at sinabi na laging may mga aso na sumusubok talunin ang tigre. Sira talaga ang utak mo. Namula ang mata nitong sinabi pa sa kanya na siguro nga mas mabuti pang baliw ka, dahil kahit humingi ka pa ng tawad ngayon, huli na ang lahat. Mawawala ka na sa mundo bilang kabayaran sa pastahan mong kasing baho ng tae ng aso. Ibinuka niya ang kanyang kamay na sinabi niya na hindi pa yun ang huli kong salita. Kung ganon, na malakas niyang tinadyakan ang lupa habang sinasabi pa na simulan na natin, Ginoo Yang Hee. Tingnan natin kung hanggang saan ang lakas mo. Makikita ang lakas ng impact sa pagtalon niya papunta sa ere. Nang biglang nawala siya, habang pinagmamasdan nito na ikinagulat niya na isang makapal na usok ang makikita sa lupa. Nagpalabas ito ng malakas na apoy habang aakmang bubunot ng kanyang espada. Hinawakan nito ang espada na napasabi sa isip na nawala siya. Gumawa ito ng slash sa kanyang paligid at naghanda. Makikita ang buhok ni Ryu sa gilid nito at agad na napatingin na binunot ang espada nito. Mabilis na sumugod sa kanya si Ryu na agad itong pupunta sa gilid habang bubunot ng espada. Ngunit inapakan niya ang paa nito, na mabilis itong gumawa ng mabilis na nag-aapoy na hiwa. Ngunit nginitian lang siya ni Ryu habang iniiwasan nito. At pagkatapos ang kasunod na paghampas ng umaapoy na espada nito ay sinalo ng kamay ni Ryu. Nagtaka ito, habang ang isang kamay niya ay malakas na ipapatama sa katawan nito. Mabilis niyang pinaikot ang kamay niya, na pinatama sa dibdib nito. Malakas itong napatilapon sa malayo na makikita ang gulat sa mukha nito. At pagkatapos ay bumagsak ito sa damuhan. Na makikita ang mukha nitong namumuti ang mga mata na tila mawawalan na ng malay sa lakas ng inabot na tama niya na nagmula kay Ryu. Papalapit siya dito habang sinasabi na ayos. Mas madali kaysa inaasahan. Tumatawa siya habang papapikit na ang mata nitong nakatingin sa kanya. Umupo siya sa gilid nito at sinabi na sayang, pero ginawa mo ang lahat para manalo laban sa akin. Pero huwag kang mag-alala, kahit natalo ka, may nakuha ka namang bagay na napakahalaga. Dahil dito, sa wakas ay may matinong disipulo na ako. Napasabi naman ito sa isip habang makikita ang tila ulap na ito na disipulo. Ako, isang disipulo, at naiisip ito na Tai Chi Green Red God Spirit Water Flame Art ay ipapasa ko sa iyo. Ang pinakamataas at pinakadakilang banal na tagumpay na maaari mong makamit. Sinabi pa nito sa isip na tama. Isa akong disipulo. Disipulo ng isang dakilang tao na tinawag na Diyos ng sining pandigma. Sinabi pa niya sa isip habang makikita siya noong bata pa na at ako, minana ko ang kalahati ng pulang mata. At ang kalahati pa ay namana ng may asul na apoy. At huwag na nating isipin ang Snowball hindi na mahalaga kung sino siya. Pero ang malas ko talaga. Pero kahit ano paman, ang guru ko ay absolute master. Ang guru ko ang pinakadakila. Hindi ko man naabot kahit kalahati ng lakas ng aking guro, pero sinubukan ko, at sinubukan muli. Pero siya, ang ampun na anak na babae ng guro na minahal ko. Ang babaeng labis kong iniibig. Ibinigay siya ng guro sa iyo. Hindi ito maaari. Tiyak na tatapusin ko ito kasama ka ngayon. Hinarang ang atake niya habang sinasabi na wong wong wul wol wol. Yang He. Napasigaw siya at sinabi na tumigil ka na, ikaw na basurang alien. Paano kanya nagawang piliin kaysa sa akin? Hindi ko kayang payagan ito. At ang kapal ng mukha mong banggitin ang pangalan ko gamit ang marumi mong bibig. Hinding-hindi kita patatawarin. Biglang dumating ang babae na sinabi na tumigil na kayong dalawa.
At ikaw, Yunji, totoo na pinili ko ang taong ito. Napaatras siya ng bahagya na napangiwi ng muka nang marinig niya ito at napasabi na kasinungalingan. Paano mo magugustuhan ng isang taong katulad niya? Dagdag pa niya sa isip na hindi ako makapaniwala. Akala ko kailangan ko pang tanungin siguro kung totoo ito, pero ngayon lang, siya mismo ang nagkumpirma. Tapos sinabi niya, patay na siguro. Imposible yon. Paano mamamatay siguro? Napabaling siya at sinabi sa isip na ang guro namin, ang pinakadakila sa buong mundo, namatay. Mabilis siyang tumakbo habang sinasabi sa isip na hindi. Imposible ito. Balik sa kanya na nakahiga pa din sa damuhan habang binubulong na imposible ito. Sa sobrang pilyo ni Ryo tinutusok siya ng damo sa noo habang masayang ginagawa ito. Agad na idinilat ang mga mata nito. Na nakita niya ang muka ni Ryong nakangising pinagmamasdan siya. Agad na bumangon ito habang hawak ang dibdib na sinabi ni Ryo sa kanya na sa kasamaang palad, mukhang hindi maganda ang panaginip mo. Pero, tutuparin mo pa rin ang pangako mo. Tama, ako ang nanalo sa pastahan, di ba? Napangiwi ito ng muka na sinabi na oo. Patayin mo na ako. Nagtatakang sinabi naman ni Ryo sa kanya na patayin ka? Bakit ko pa kailangang gawin ng isang walang kwentang bagay na gaya niyan? Magagamit ko ba ang bangkay mo? Hindi naman, di ba? Tumingin ito sa kanya at sinabi na kung ganun, ano ba talaga ang gusto mo mula sa akin? Masayang sinabi niya na, sa madaling salita, maging disipulo ko. Nanlaki ang mga mata nitong napatingin sa kanya habang sinabi pa ni Ryo na uncle, simula ngayon, magiging disipulo na kita, tama ba? Huwag mong isipin na dahil mabait ang tono ko may pagpipilian ka. At lumipat ang eksena sa bahay na ito na puno ng nyebe ang bubog. Na may nagsasalita na sa tingin ko, oras na para pulutin ang bangkay niya. Dagdag pa nito na napakamot ng pisngi na ay mali, wala namang bangkay na pupulutin. Kung hindi, konting abo lang ang matitira sa kanya. Napahinga ng malalim ang isa na nakakrus ang kamay sa katawang sinabi na sayang, namatay siya ng napakabata dahil lang sa pag-astang matapang. Maaaring malakas ang kanyang martial arts, pero bakit pa niya ginawang mang-insulto ng kalaban ng ganon? Nagulat na napatingin itong sinabi na tayo ang talagang nasa panganib. Baka habulin tayo ng baliw na yon para sunugin, o kaya dumating ang master niya kapag nalaman ang pagkamatay ng disipulo niya. Muli na namang napahinga ng malalim ito na sinabi na tama yan. Ayos lang kung gusto mong umatras ngayon, pero si Gokju-sama. Natatakot akong malagay siya sa panganib. Napayakap ito sa kanyang sarili na kinikilabutan na sinabi pa na nahulog siya sa pagkabigla kanina, at mabilis siyang pinainom ng vice-master ng gamot para sa puso, tiyan, at ilang pampakalma. Unang beses mo ba itong makita? Dagdag pa ng isa na napahawak sa ulo na ilang beses ko na rin itong naranasan, kaya parang natural na lang sa akin ngayon. Oh Diyos ko, paano ko ba mapapanindigan ang pangalan ko? Biglang isang boses ang nagsalita na hoy, hoy, hoy. Ito pala ay si Ryo na sinabi pa sa kanila na nag-aalala ba ang lahat tungkol sa akin? Nagulat ang mga ito na tila nakakita ng multo nang makita nila si Ryo. Na napasigaw pa na paano ka pa buhay? At dito na po nagtatapos ang ika-66 na kabanata. Ika-67 kabanata, sa pagpapatuloy. Sinabi sa kanila ni Ryo na nag-aalala ba ang lahat tungkol sa akin? Nagulat ang mga ito na tila nakakita ng multo nang makita nila si Ryo. Na napasigaw pa na paano ka pa buhay? Nagulat ang mag-ama na makikita ang black eye sa mukha ni Gokjo na sinabi niya na paano ka pa nabubuhay? Dagdag pa ni Mr. Jang na buhay ka. Napasabi naman sa kanila si Ryo na bakit kayo ganyan tumingin sa akin? Sa isang tao na nagdala sa iyo ng napakagandang regalo. Napasabi si Mr. Jang na anong ibig mong sabihin na regalo. Napasabi naman si Vice Chancellor sa kanyang gilid na handa na ang mga gamot, kailangan kong maging handa kung sakaling himatayin siyang muli. Nakangisi si Ryo na sinabi sa kanya na may dinala akong kasama. Napasigaw si Gokjo na sinabi sa kanya na ano na naman ito ngayon. Ang tatay ko ang may-ari ng Jongyang at siya ang namamahala sa biyahe na ito. Hindi ito lugar kung saan pwede ka lang magdala ng kahit sinong gago na gusto mo. Masayang sinabi niya na talaga ba? Na sinigaw pa ni Gokjo sa kanya habang pinipigilan siya ng kanyang ama na syempre. Hindi ngayon, at hindi kailanman.
Na napasabi si Mr. Jiang na hala, anak. Habang tinakpan ng bibig nito ni Vice Chancellor sinabi ni Ryu na talaga. Pagsisisihan mo yan. Tumingin sa kanya si Mr. Jiang na sinabi na patawarin mo na siya, nagbibiro lang siya kasi hindi pa niya alam ang marami. So, sino ba yung taong gusto mong ipakilala? Tumingin siya sa likod na sinabi niya na kaya, ipakikilala ko sa iyo ang isang tao na sasama sa atin hanggang Namchang. Makikita ang kanyang kamay na sinabi pa niya na mga ginoo. Ipakikilala ko sa inyo, ang gago na pinag-uusapan ni Gokju. Makikita si Yunji na naglalakad papasok habang naglalabas ng matingkad na pulang enerhiya. Na mapapakinggan ang malakas na sigaw ng mga ito. At lumipat ang eksena sa kanilang bahay. Napuno ng nyebe ang bubong nito. Nakahigang nagtatagay ng huling patak ang Kanayang Master sa tabi. Ni Hayan, malungkot itong napatingin sa ibaba. At napatayong sinigaw niya na Ryu. Naalala niya siya na sinabi sa kanya na Master, nainom mo na naman lahat. Hindi mo ba pwedeng mag-ehersisyo kahit kaunti pagkatapos uminom? Sinasabi ko to para sa sariling kalusugan mo, Master. Naalala pa niya noong si Yonbi pa siya na umiiyak na sinabi na isang tao na nakaupo lang buong araw at hindi kayang maglabas ng bote ng alak sa kusina. Hanggang kailan mo pa pagsasamantalahan ang pobre mong disipulo para sa maginhawang buhay ng Master? Biglang napalaki siya ng mata pagkatapos niya itong maalala. Na napatingin siya sa kusina. Napatingin sa kanya si Hayan habang ito ay tatayo. Pumunta siya sa kusina na may malungkot na mga tingin. Na nakita niya ang kusina ay nauubos na ang mga stock na pagkain. Na muli na naman naalala niya si Ryu habang sinasabi niya na ano na naman itong gulo. Hindi ko ba nilinis ito kanina? Paano ka mabubuhay kung wala ako, Master? At pagkatapos naiinis niyang nilinis ito habang sinasabi na akala mo ba hindi ako mabubuhay nang wala ka? Hindi ko kailangan ng isang di mapagpasalamat na mukong na sumulat lang ng sulat tapos umalis. Gago, mukong, malamig na bastos. Dinala niya ang mga hagasin sa labas at hinugasan ito na nakatingin sa kanya si Hayan. Muli na namang naiisip niya si Ryu na sinabi sa kanya na huwag mong hugasan ang malangis na mangkok gamit ang malamig na tubig. Hindi mo ba alam na kung hindi ka gagamit ng mainit na tubig, lalaganap lang ang langis sa iba pang mangkok nang walang kwenta? Nainis ito na hinampas ang planggana na sinabi na buwisit. Bakit kailangan ko pa gawin to? Huminga ng malalim na tumingin sa gilid na naalala pa niya ang mga sinabi sa kanya ni Ryu na bakit kailangan kong gawin lahat ng ito kung napakabait at maginoo mo naman. Master, sabi ng panday na huwag muna akong magtrabaho ngayon at magpahinga na lang. Pwede ba? Tumawa siya habang sinasabi pa na hindi ba talaga ako ang henyo? Na nakikita niya si Ryu na iba't iba ang mga ginagawa. Nakatingin lang ang master niya sa kanyang bakuran, at pagkatapos ay napayuko ito na nakatingin sa kanya si Hayan. Naglakad siya habang kinakaway ang kamay na sinabi na susuriin ko muna at mahuhuli siya, habang nandito ka sa bundok. Blue Dragon ba yun o ano? Makakakita dapat ako ng mga bakas kung susundan ko ang kanyang daan. Naglakad si Hayan papabalik ng bahay samantalang ang kanyang master ay may lungkot sa mukhang nakatungo. Biglang napaseryoso ito ng tingin sa unahan. Nakita niya ang 3 taong paparating habang sinasabi na senior. Nakalapit na ito na sinabi na kumusta. 10 araw na ang nakalipas. Kamusta ka na? Inilatag ang mga alak at pagkain na sinabi pa nito na ngayon. Kasama ng aming pangalawang regular na delivery, gusto naming kolektahin ang mga lumang bote. Dagdag pa nito sa kanya na gusto rin ng tiyahin ko at ni Ginoong Jiang na tumulong sa gawaing bahay. Kasama na ang paglilinis at paglalaba. Makikita ang gulat sa muka ng kanyang master na sinabi pa sa kanya na kita mo. Gusto ng mahal naming customer na siguraduhin na walang magiging abala sa buhay ng kanyang master. Huwag kang mahihiya na sabihin sa amin ang kahit ano para mas mapag-ingatan namin ng mabuti. At pagkatapos makikita ang langit, sa Namchang entrance to Poyang Lake. Mula sa gusaling ito isang boses ang nagsasalita na salamat sa inyong dalawa. Sa wakas ay nakarating kami sa Namchang nang walang gaanong gulo. Maraming salamat, at lubos din kaming nagpapasalamat kay Hwaryong sa pagpapahiram ng kanyang lakas. Dagdag pa sa kanya ni Mr. Jiang na bueno. Pinagsama ko na ang gantimpala para sa pagsama sa amin, pero talagang ayos lang ba na ibigay ito sa iyo lamang? Sumagot siya na bakit naman hindi. Ang Yongdo namin ay hindi nag-aalala sa mga maliit na bagay na ganito. Lumingon siya sa likod na sinabi na tama, ba uncle? Natahimik lang itong nakatingin sa kanyang nakasimangot.
At pagkatapos tumingin kay Mr. Jiang na sinabi niya nakita mo. Ayos lang, pwede na ba kaming umalis ngayon? Tumugon sa kanya ito na okay sige. Nagtrabaho naman kayo ng husto. At pagkatapos yumuko ang mga ito na sumuntok sa palad na sinabi na kung ganon, sige mag-ingat kayo sa paglalakbay. Ngumiti siya habang naglalakad na kumaway. At pagkatapos sinabi niya na hey, uncle. Ang dami talaga ng tao dito. Dagdag pa niya na baka naman lahat ng taong ito ay hindi nagtipon dito para sa parehong layunin. Na napatingin ang mga ito sa kanila habang mahinang sinasabi na ang taong yun ay si Yomdu. Nako, bakit siya nandito sa lugar na to? Ano kaya ang ibig sabihin nito? Mananatili ba siya dito? Napangiwi ng muka si Yomdu na napasabi na hindi ko alam. Pero bakit kailangan pa akong pumunta rito? Na sinabi sa kanya ni Rio na syempre kailangan mo. Ang disipulo ay dapat sumama sa master, di ba? Nakalimutan mo na ba ang 3 panuntunang ibinigay ko sa'yo? Mahaba pa ang daraanan natin. Tumingin ito sa kanya na may magkasalubong na kilay. Ang 3 panuntunan. Para sa disipulo, ang master ay isang ganap na katauhan. Ang disipulo ay dapat gawin ang lahat ng sinasabi ng master. Ang disipulo ay dapat manatili sa tabi ng master maliban kung pinahintulutan siya ng master. At naalala ang mga nangyari na sinabi nito sa kanya na ayaw mo ba akong patayin? Tumugon sa kanya si Ryu na hey, ang salitang pasensya ba ay wala sa iyong bokabularyo? Bakit nga ba may isang taong bata pa at may maliwanag na kinabukasan ang gustong isuko ang sariling buhay ng ganito kadali? Napasenyas siya dito ng okay. At sinabi na magaling. Anyway, ikaw ang aking unang opisyal na disipulo, kaya bibigyan kita ng pagkakataon na hamanin ako isang beses tuwing 3 buwan. At kung sakaling matalo mo ako kahit isang beses, tapos na ang buhay mo bilang aking disipulo. Dagdag pa niya na kumusta, maganda ang kondisyon, di ba? Balik kay Yomdo na sinasabi niya na naiintindihan ko ang kondisyon. Hintayin mo lang, pero Ginoo, hindi ko pa rin alam kung para saan tayo narito. Tumuro siya at sinabi na yon ay, dahil matagal ko nang pinaplano ito. Napatingin sa harapan si Yomdo na may pagtataka. Na napasabi ito na sa Chonmo Academy? Na tumugon si Ryu sa kanya na oo. Narinig ko na ito ay magandang lugar para kumain at matulog ng libre hanggat makapasa ka sa isang tiyak na pagsusulit, mukhang maginhawa rin ang lugar. Medyo malaki ito, di ba? Namuti ang mga mata ni Yomdo na sinabi na bakit mo kailangan pumunta doon, paano naman ako? Kailangan ko bang sumama rin? Masayang tumugon siya dito na well. Siyempre, maraming patong ng mga shield at gusali. Kaya magandang lugar ito para magtago o maghanap ng kanlungan kung may mga banta. Dagdag pa niya na bukod pa rito, may mga bata akong kailangang makita muli at alagaan doon. At higit sa lahat, gusto kong hanapin ng isang matandang kaibigan na matagal ko nang noalay. Napasigaw si Yomdo na ano? At lumipat ang eksena sa dalawang ito na sinabi ng isa na Nohak, ayos ka lang ba? Bakit ka biglang nilamig dyan? Tumugon ito sa kanya na wala. Parang bigla akong nilamon ng ginaw sa buong katawan ko. Buwisit, bakit kaya? Pakiramdam ko, ito ang paulit-ulit kong naranasan noong nakaraang tag-init at taglagas. Itinuro siya nito at sinigaw na Kaya pala, kasi suot mo ang kanyang mga tanikala. Grabe, kaya pala, bakit mo kasi kailangang ipakita yun sa akin? Tumugon sa kanya si Huangbo na sa tingin ko, nakakatulong ito sa pagsasanay, at mukhang naipapakita nito ang ating mga nakatagong talento. Sinigaw muli nito sa kanya na grabe, alisin mo yan sa harap ko. At lumipat sa babaeng ito na sinasabi na lahat ay handa na, ano ang tinitingnan mo? Tumugon ito sa kanya na nakaharap sa malaking bintanang bilog na hindi ko alam, pero parang nararamdaman kong nasa sabik ako. Na makikita ang ipit niya sa buhok na bulaklakan. At dito na po nagtatapos ang ika-67 kabanata.